So, hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw na to guys, pupuntahan natin ang isang baboyang walang amoy. At titingnan natin yung buntis na baboy na ikalawang ulit na inay. So, bakit ba nangyayari yan? Paano ba natin may iwasan yan? At tingnan natin yung kalagayan ng baboy ngayon. So, tara, let's go! 2024. So pinai ito yung 10-9 pero hindi natuloy. Kaya inulit-ulit 11-18-2024. Guys, isang baboy. Ito nga palang baboy na to ay anak pa yung inahing baboy na nandun. Bali guys, ito yung isa sa mga unang anak niya kaya remembrance naman natira na dito. So ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin pag-aalaga ng mga inahing baboy na katulad nito. Ito guys, malapit ng mga anak. 2 weeks from now, inaasahan natin ng mga anak na to. Nakita naman natin guys yung tiyan ng ating alagang baboy. Talaga namang malaki na ang katawan at medyo maganda yung katawan niya. At ito ay pinapakain ng maayos at syempre inaalagaan ng maayos. Bastong nutrisyon para sa mga alagang baboy, yun talaga yung isa sa mga pangunahing bagay na dapat tutukan sa pag-aalaga ng baboy na katulad nito. Kasama na dyan guys yung mga vitamins and vaccine na kailangang ibigay sa kanila para at least maging maganda ang kanilang pagbubuntis. So ito guys, sa ganitong sistema dapat nagtuturok tayo ng mga vitamin B complex. Isa yun sa mga bagay na dapat nating tutukan sa mga alagang baboy na katulad nito. Ayan. So ito guys, laging maulan ngayong mga panahon na to at syempre yung baboy as much as possible hindi na masyadong nililiguan. Ayan, para at least hindi sila masyadong lamigin. Pero required pa rin lalo na sa mga tanghali, dapat talaga nabubuhusan na rin sila ng tubig para maging komportable sila sa pang-araw-araw nilang gawa. Ito guys, pangalawang beses to na AI kasi hindi nabuo yung unang AI. So, nangyayari rin talaga yan guys at sa ating mga magbaboboy, nararanasan natin yan. So, maranasan man natin yan guys, keep on trying lang tayo at lagi nating i-make sure na after mabulugan ng ating mga alagang baboy, istiyakin natin at check natin kung umulit ba yung paglalandi. After between 17 to 19 days, makikita na natin guys yung senyales kung buntis ba o hindi buntis ang ating mga alagang baboy. Guys, kapag hindi kasi minonitor ng mga hog raiser ang ganong sistema, once na napupulugan mo ang iyong baboy, maaaring umulit na pala sa paglalandi at hindi mo lang namalayan, mag-aantay ka, masasayang yung 3 buwan mo na pag-aantay sa wala. Kaya importante guys na dapat tinututukan natin yung mga alagang baboy na katulad nito sa panahon na pinabulugan natin sila o pinai-AI. Ito nga guys, tuloy-tuloy na at buntis na nga itong alagang baboy na to. At nakita naman natin guys yung pag-develop ng tiyan, malaki na yung tiyan. Ang kagandahan guys sa baboy na to is maganda yung mga paa. Ayan. Mahaba yung katawan. Hindi siya masyadong mataba. At syempre sa mga ganitong sistema guys, makikita natin sa tiyan ng baboy na talagang super healthy. Dito sa mga ganitong klase ng baboy guys, alaga na lang to sa mga vitamin B complex. Ayan. At bago siya mga kailangan guys, purgahin itong alagang baboy. Para at least matiyak natin na yung mga bulate sa kanilang katawan na nagiging sani. Para at least yung mga biik sa loob ng tiyan nito, hindi guys magkaroon ng mga abnormalities at hindi na hindi maging sakitin, hindi maging payat, para at least yung mga nutrients at saka mga vitamins na nakukuha nila sa pagkain maibigay at maipasa ng inahing baboy sa kanyang mga anak sa loob. Guys, etong baboy na to, so isa ito sa mga product ng inahing baboy na yon. So kaya naman guys, kung kayo ay mag-i-start na magnegosyo ng negosyong baboyan, tiyakin nyo guys na ito tiyakin nyo guys na meron din kayong alagang inahing baboy. Makakatulong ang pag-aalaga ng inahing baboy para maging ma-make sure natin nakikita at magiging profitable ang ating baboyan.
isa sa mga safety nets ng negosyong baboyan ay yung pagkakaroon ng alagang inahin. Bakit? Kasi kung may alaga kang inahing baboy, eto na guys yung mga nganak para sa yung baboyan at hindi ka na gagastos ng malaki sa pagbili ng mga piglets. Kung ang gagawin mo guys, gagawin mong partner ang iyong mga alagang baboy, mas makakabuti na meron kang sariling inahin kasi sa presyuhan guys ng baboy ngayon at saka ng mga piglets, umaabot na ng 3,800 hanggang 4,000. May mga katropa pa tayo na nagsasabing 5,000 pesos. Sa ganong sistema guys, kung 5,000 pesos mo nabili ang mga piglets mo, kapag biglang bumaba ang presyuhan ng baboy, masyadong mahirap i-recover yan. Kaya naman importante na meron tayong mga backup plan. At isa sa mga backup plan natin is pag-aalaga nga ng inahing baboy para at least eto na guys ang magbigay sa atin ng mga piglets na hindi na natin bibilhin. Imagine kung 10 piglets ang bibilin mo at 4,000 ang bawat isa, 40,000 pesos na yon. Ang 40,000 pesos ang hirap niyan i-recover kapag mababa ang presyuhan guys ng baboy. So eto guys ang pakain dito sa inahing baboy. So nilalagyan rin to guys ng tubig para at least maging mas komportable etong inahing baboy na to. So ito guys, pwede nyo rin kapain yung mga baboy nyo para at least makita nyo kung pumipintig ba, kung may yung mga piglet sa loob ng tiyan ng inyong mga alagang baboy. So sa ganitong buwan, usually 3 months, 3 weeks, and 3 days, yan, or 114 days, yan yung tamang bilang para manganak ang ating mga alagang baboy. Pero may mga pagkakataon na lumalampas rin sa bilang ng panganak ang mga baboy. Kaya importante guys na minomonitor natin para at least alam natin kung kailan sila pupurgahin, alam natin kung kailan sila bibigyan ng vitamins, alam natin kung kailan tayo magbabantay, kung kailan tayo magbabawas ng pagkain sa mga alagang baboy. Tulong ang tamang pagbibilang ng date sa panahon ng pagbubuntis o nagbubuntis ang mga alagang baboy para at least ma-monitor natin yung mga bagay na dapat nating gawin, dapat nating isaalang-alang para maging maganda ang kanilang pagbubuntis at panganganak. Importante sa ating mga magbababoy na dapat tayong mga may-ari marunong tayo at may sapat tayong kaalaman. Hindi naman kailangan na maging expert tayo, pero ang importante lang is mayroon tayong overview na kahit paano alam natin kung anong gagawin, alam natin kung kailan gagawin sa mga alagang baboy yung mga dapat na ginagawa sa kanila sa panahon na buntis sila at malapit ng manganak. Ito sa atin para at least mas maging maganda at maging malago, maging profitable ang negosyo ng pagbababoyan. Sa pagbababoyan kasi ito yung mga bagay na maaari nating kontrolin na makakatulong sa atin para mailaban at maitama ang ating pagninegosyo ng piggery business. So sa pagninegosyo guys ng baboyan, dapat lagi nating isaalang-alang kalusugan ng baboy, very important. Kalinisan ng kulungan sa alagang baboy, kailangan lagi nating tutukan at syempre lagi nating i-monitor, may lagnat, may sakit, may pilay, may bali at lagi nating tingnan, silipin ng ating mga alagang baboy. Kapag may meron tayong alagang baboy na inahin, maaari rin nating tingnan paminsan-minsan yung kanilang puwerta para at least matiyak natin na walang tumutulong puti sa kanilang ari kasi yun ay senyales na may infection ng ating mga alagang baboy. Makakatulong ito para at least maging healthy ang ating pagninegosyo ng baboyan. Healthy baboy is equal sa happy magbababoy. Sabi nga nila ganun, di ba? Kasi nga guys, kung healthy ang baboy mo, syempre ibig sabihin mas magiging profitable ang iyong negosyo. Mas maraming oportunidad katulad na nito na ang inahing baboy ay manganak ng maganda at maging marami ang kanilang iaanak na mga piglets. So sa ganito guys, nakita natin medyo maganda yung tiyan ng baboy at yun nga lumalaylay na pakunti-kunti yung suso niya. Ito isa sa mga bagay na makikita natin kapag unti-unti na na lumalapit at lumadali yung date kung saan inaasahan natin na mga anak na nga ang mga alagang baboy.
So mas makakabuti sa atin at makakatulong kung meron tayong calendar o monitoring calendar sa ating baboyan. Lagyan natin ng X, 333 months, 3 weeks, and 3 days, 114 days. At bawas tayo ng bawas araw-araw. So makakatulong ito para maging excited tayo sa pag-aantay sa ating mga baboy at mga piglets na iaanak ng mga inahing baboy. Maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Sana namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mogo YouTube channel. Sama-sama tayo matutulong mag-negosyo at umasenso dito sa Pikaralan ng Kabady Mogo YouTube channel. Sa muli mga tropa, maraming salamat.